Hey guys, have you recently visited the official website of Miss Universe organization? Well, I have literally a few minutes ago. I noticed that there's like one photo of a top executive that is apparently watching the president, which to this day we don't even know where he is. I did not see any photo of Maria Jose Unda, the new woman vice president of international relations. Also, when you go to the news section, the latest one was published on January 2nd, 2026, a long time ago, okay? Now, I don't know what the social media manager is, she's really not updating the website. Also, when you go to the Miss Universe YouTube channel, hardly any new uploads. I think the latest one was in the Foundation Party, way back when. No new shorts, no new lives, no new podcast, none whatsoever. As you know, Fatima Bosch is visiting Guatemala at this moment. She was received at the airport by Miss Universe Guatemala and with a bunch of musicians. That's about it. No fanfare, no noise, hardly any fans showed up, and the excuse they gave was that, we did it for security, that's why everyone has to be low-key, like as if we all believe that. It has been so far a very So inyong napanood mga kapolitika itong balita at issue ngayon dahil muling umingay po si Fatima Bosch matapos na siya ay finally nakalabas na dito sa Mexico para sa kanyang first world tour dito sa bansang Guatemala. At inyong nakita rin dito sa airport na kung saan ang mga sumundo sa kanya ay yun lang mga organization ng Miss Universe Guatemala at walang mga fans or mga supporters itong si Fatima na sumalubong sa kanya dito sa airport. Pero ang sabi nila ay for security purposes daw, kung kaya walang tao na walang gaanong supporters na sumalubong dito kay Fatima Bosch. Pero ayon naman sa ating mga netizen ay hindi sila naniniwala na for security reason kung kaya walang mga supporters sa sumalubong dito kay Fatima. Ang sabi ng ating mga netizen ay talagang malamig ang pagtanggap dito kay Fatima sa bansang Guatemala na kung saan ito yung kanyang first world tour matapos na siya ay manalo dito sa Miss Universe 2025. So kita nyo naman na sinalubong uli itong si Fatima ng mga media para siya ay interviewin, and then yung mga staff lang ng Miss Universe Guatemala yung nandun mismo sa venue na kung saan ay sinundo itong si Fatima kasi marahil sa ayaw at sa gusto nila ay nagbigay na lang din sila ng respeto dito kay Fatima dahil isa namang Latina itong nanalo sa Miss Universe 2025. So ganun mga kapolitika ang eksena at talagang hindi po mainit ang pagtanggap dito kay Fatima. At medyo nakakabilib rin po dahil sa kabila ng mga panawagan, sa kabila ng mga issue at mga kontrobersiya ay talagang matigas itong si Fatima at ayaw talaga niya na bumaba dito sa kanyang posisyon bilang Miss Universe 2025 sa kabila ng mga akusasyon sa kanya, mga issue, kontrobersiya at iskandalo ay talagang nanatiling matatag itong si Fatima at ayaw talaga niyang bumaba dito sa Miss Universe na kanyang posisyon. So yun mga kapolitika ang update natin dito kay Fatima, at sabi daw after daw ng pagbisita dito ni Fatima sa Guatemala ay babalik uli siya doon sa Mexico. So hindi natin alam kung kailan or masusundan pa yung kanyang world tour. At nakita at napanood nyo rin mga kapolitika na sinundo rin itong si Fatima ng nanalong Miss Universe Guatemala 2025. So yun po yung ating update dito sa Miss Universe. Dumako naman po tayo mga kapolitika dito sa ating MU page. Kasi 'di ba na-reveal natin yung kahapon na-reveal yung pambato ng Pampanga na si Allison Hetland. So ang sabi ng iba ay very promising daw at meron kaagad na nakapansin sa kanya kung gaano kalakas ang kanyang maging laban dito sa MU page. So ang gusto ng ating mga netizen ay mga fresh faces naman ang ating ipapanalo or ating ipapadala dito sa Miss Universe 2026. So para sa akin naman magdidepende pa rin po yan sa organization. Kasi parang ngayon parang hindi uso yung mga surprise winner. Usually talaga yung mga nasa hot pick ang nananalo sa era ngayon ng beauty pageant. So dahil nga 'di ba doon sa ilang beses natin na pag-usapan yung isa sa mga requirement ay yung tinatawag na fame. So hindi naman yun mahirap sa mga Pinoy for as long as maganda lang din ang ipapakitang performance ni Allison dito sa Miss Universe
2026. Pero kung ako yung tatanungin ay talagang masasabi natin na malakas yung kanyang maging laban dito at magdedepende na lang yan sa kanyang ipapakita doon sa sa actual, sa national na level. Dahil ilang buwan na lang po ay muling mag-iingay na naman din ang Miss Universe Philippines at yung kung sino yung mga contestant, magkakaroon ng mga contestant reveal yung kanya-kanya mga probinsya at syudad dito sa Pilipinas. Pero para sa akin, ako naman ay agree na dapat fresh faces naman yung mga mananalo. Hindi lang yung mga paulit-ulit sa mga beauty contest kasi yung ating mga netizen ay medyo nagsasawa na rin mga kapolitika doon sa mga paulit-ulit na mga contestant, pabalik-balik na mga beauty queen, mga veteran beauty queen. Pero ang advantage kasi dyan is yung tinatawag na expertise at yung maturity. Kasi depende rin naman sa pageant na sasalihan ng isang beauty queen. Pero pag dito talaga sa mga malaking beauty contest, usually is yung mga matured na, kumbaga yung meron ng karanasan. Okay? So yun po yung ating masasabi. So tayo is pabor kung yung panawagan ng ating mga netizen na fresh faces naman sana yung mga makikilala natin or mga kukoronahan dito sa Miss Universe. So ano po ang inyong magreaksyon dito sa pagdating ni Fatima Bush sa bansang Guatemala nang sabi ng ating mga netizen ay wala di umanong sumundo sa kanya? At kayo po ba ay agree na dapat mga bagong mukha naman ang mga mananalo dito sa mga beauty competition natin? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Hindi pa tapos ang laban na kahit may corona na, ito ang napakalaking tanong. Ang newly crowned Miss Universe Queen nga ba ang panalo o ang Miss Universe Organization ang talo? Hanggang ngayon, hindi pa rin makamove on ang publiko sa newly crowned Miss Universe na si Fatima Bush. Ilang buwan na ang nakakalipas, akala siguro nila magiging kalmado na ang lahat, na magiging tahimik na ang mga bashers. Pero mukhang mas lalo pang umiinit ang issue. Kamakailan lang, nag-upload ang Miss Universe Organization ng video ng first episode of Getting to Know Our Miss Universe, kung saan sinagot ni Fatima ang most asked questions tungkol sa kanya. Pero imbes na suporta, laughing reactions ang umani ng post. Oo, tama ang narinig ninyo. Imbes na hearts, puro haha reactions. At heto pa ang mas lalong ikinagulat ng netizens. Nag-turn off sila ng comment section. So ang tanong ng lahat, bakit kailangang patahimikin ang boses ng publiko? Hindi ba't dapat sana ito na ang pagkakataon para mas makilala at mahalin si Fatima? Pero bakit para mas lalo lang lumalim ang disconnect sa audience? Is this just hate that will pass? Or a sign that the Miss Universe Organization needs to seriously listen to the facts? At itong pinakamabigat na tanong sa lahat, si Fatima nga ba ang may problema o ang sistema ng pageant mismo? Pinoprotektahan ba nila ang kanilang queen o ang decision nila? What are your thoughts about this? Don't forget to leave your comments and opinions below. Tara, pag-usapan natin. Thank you so much for watching this video. Please follow me for more. Bye! Last December 2025, kinoronahan si Alison Hetland bilang Mutyaning Kapampangan 2025. Mabilis nga niya nakuha ang simpatya, amor at boto ng mga Filipino pageant fans dahil sa kanyang stunning look at malakas na presensya. With her face, a towering height at 6-footer, hindi nga basta-basta malalampaso ang ganitong oras. Kaya nga naman marami agad mga panis ang winish at ginusto na sana makita siya sa darating na Miss Universe Philippines. Ngunit wala ang franchise ng MUPH ang Mutyaning Kapampangan pageant. Pero kahapon, naging posible ang imposible dahil nung inanunsyo mag-a-appoint ng representative ang probinsya ng Pampanga for the MUPH, marami ang mga naglabas ang pangalan na magsusot ng sash ng probinsya hanggang sa nagulat ng lahat na si Alison Hetland ang ni-revealed sa sashing ceremony na ganap. Ngayon pa nga lang sinasabi na ng ilang mga pageant panelists na Otto Top 5 na. Isa nga siya sa mga abangan nating fresh faces this MUPH 2026 season. Pero hindi nga lang siya dahil nandyan din ang ilan pa mga nanlalaban katulad ng Tarlac na si Marian Arellano, Muntinlupa, Adela Marshall, Miss Universe Summer Island Catherine Wardell, ang tatlong subo ng Laguna na sila Isabella Prats, Ashley Subihano at Scarlett De Mesa,
ang i-reveal ng probinsya ng Cebu at ang ilang pa mga comebackers. Kaya naman ganito kabang-abang ang magiging MUPH this season. Comment below ang mga inaabangan nyo.